Because all of us agree na sabay-sabay ang problema sa bansa. So, yun. Pwedeng device because No, no. it could be Yung sinabi mong bakit hindi siya, we haven't decided na hindi siya. Kung ang tanong, why are we considering others? Because from the start, nung nilagay nila ako, sinabi nilang lahat, walang magdidemand ng kahit anong committee, mag-usap-usap tayo. So, meron din mga nagsasuggest Ganda ng plano, di ba? We will prioritize the flood control together with other economic and other issues. For example, yung agriculture, yung mga smuggling, etc. Yun, na dapat nakakabagsak sa nga atin. So I haven't talked to them, but all of them, Senator Pia, Senator Marcoleta, all of them said, SP, discuss lang, but we're all open. So that's why we're going to go on focus ngayon. So it may be, it may not be. So we haven't decided the one to or siya ilagay. So karamihan ang binasa natin today ay yung mga dati na, except for a few. So, okay, last question. Ayan, sinabi ko na nga ba mga kababayan at mga kapats press. Ang investigation ay hahawakan na nga talaga ng ribbon tungkol sa insidenteng pag-atake sa Senado. Kaya dito, magkakaalaman na kung sino ang nagsisinungaling. Ang lakas ng loob ni Matibag, di ba, na magsinungaling. Talagang may kaugnayan sa Senate President position ang kakulitang makidnap si Senador Bato de la Rosa. Pero hindi naman tinatanggi ni Senador Alan, ating Senate President, Alan Peter Cayetano, na siya talaga ang may pakana na maisama si Senador Bato sa botohan. Talagang kumagay heroic ang dating ni Senador Bato. Kumagay nakasalalay dito ang kinabukasan niya. Kung siguro kung nakidnap siya at talagang wala nang balikan, di ba? Kaya kita ninyo na bago di ba, talagang may kaugnay sa Senate President position ang kakulitang talagang makidnap si Senador Bato de la Rosa. Kaya kita ninyo na bago mag-convince sa impeachment article ni Vice President Inday Sara diyan sa Senado, ay nangahaspang agawin ang pagka-Senate President ni Senador Alan Peter Cayetano. Yan po ang totoo. Sa totoo lang ay hindi ang impeachment ang habol dito ni Tuta Soto rito o yung mga yung mga alipores niya diyan sa minority. 'Di ba? Ang habol talaga ni Tuta Soto rito ay ang tsatsya para wala ng eleksyon na magaganap sa 2028. Impeachment? Wala yan. Alam na kasi nila na talo na sila at wala silang numero at ang habol dyan ay mapahiya na lang ang ating vice-presidente. Ay ang habol nila, Luis Tro, yung mga kongreso. Yan talagang habol nila, mapahiya talaga. Kaya sa kongreso naman ay wala siyang problema. Si Tuta Soto tungkol sa tsatsya. Walang problema sa sa tawag dito, pagmo-modified ng tsatsya diyan sa kongreso. Diba? Wala siyang problema kasi nakatimbre na kay Congressman D ang tsatsya. Balita nga, di ba, nakikipag-usap. Wala na silang problema. Pero ang naging problema lang dito, sinuka siya ng mga miyembro niya sa pagka-Senate President, di ba? Hawak nila, si Tuta Soto, hawak nila ang bit ng mga buhaya diyan sa Kongreso. Kaya ito po, bago pong lahat, ay welcome po muna sa aking channel. Ito, at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pats Press TV. Kaya ito po, panoorin po natin ang video ito. At ito po, susunod po rito kasi magpapaliwanag din si Attorney Torion, ang abogado ni Senador Bato de la Rosa. Kaya ito po, panoorin po natin ang video ito. Talk to BI. So, sa rules pa namin bibigay yan sa Blue Ribbon. Else, o sabihin ko na, we're considering Senator Pia. Diba? And then, dati, flood control lang. Senator Pia pala, investigate yung ginawa ng NBI. So, sa rules pa namin bibigay yan sa Blue Ribbon. Diba? Teka, sandali. Si Senador Rodante Marcoleta pala ay ayaw ng committee chairman ng Blue Ribbon. Kasi nga gusto niya maging vice chairman na lang. Samantalang ang talagang mapipisil dito ay si Senador Pia Cayetano.
So it's getting more complicated because nga of the events last week. Having said that, kung panay ganyan yung issues, kawawa ekonomiya natin, kawawa si Juan de la Cruz. So, Sir, bakit po SP hindi si Senator Marcoleta sa Eto lang ang senador na talagang hindi pa mumulitika ang habol. Talagang handang pagka nagbotohan na kapag siya natalo ay handa siyang tanggapin. 'Di ba? Anong nasa bibig niya? Anong sinabi niya? Yung problema at issue sa bansa natin ang target din niya. 'Di ba? Hindi niya yung impeachment. Pwedeng masabay pero hindi nila iiwanan ang problema ng bansa. Haharapin nila at masolusyonan ang problema ng ating bansa. Ayan. Yan ang tunay na Senate President. Hindi kagaya ni Tuta Soto, 'di ba? Walang alam. because all of us agree na sabay-sabay ang problema sa bansa. So, yun. pwedeng device because No, no. it could be Yung sinabi mong bakit hindi siya, we haven't decided na hindi siya. Kung ang tanong, why are we considering others? Because from the start, nung nilagay nila ako, sinabi nilang lahat, walang magdidemand ng kahit anong committee, mag-usap-usap tayo. So, meron din mga nagsasuggest Ganda ng plano, na, 'di ba? We will prioritize the flood control together with other economic and other issues. For example, yung agriculture, yung mga smuggling, etc. Yun, na nakakabagsak dapat sa nga atin. So I haven't talked to them, but all of them, Senator Pia, Senator Marcoleta, all of them said, SP, discuss lang, but we're all open. So that's why we're going to go on caucus ngayon. So it may be, it may not be. So we haven't decided the one to or siya ilagay. So karamihan ang binasa natin today ay yung mga dati na, except for a few. So, okay, last question. yung suspension order ng ombudsman. We're going to discuss it. Kasi pupunta after the senators, i-meet ko yung bagong agenda ko sulitan. Okay, thank you. Thank you. Hindi ba siya nag-clear sa inyo na mag-warning Dito ka ma'am. Wala susunod tayo. Paano, pag sinusugod ka na, hindi ka na makakapaalam. sa sarili niyang decision yun? Susunod po, susunod po. One point lang ha. Ibabalik ko lang sa inyo sa sa warning shot, okay? Kung sinabi ng Malacanang, bawal ang armado sa nakapaligid sa Malacanang, pumunta ka doon na naka-armado ka, hindi ka ba mag-warning shot? Nag-file kami mga 7:20 PM. Ngayong Ayan. araw pa sana yung deadline namin pero Ayan po, at ang nagsasalita po rito ay ang abogado ni Senador Marcoleta na si Attorney Torion. Papaliwanag niya. Ito na naman tayo tungkol sa ICC na jurisdiction dito sa Pilipinas. we thought it best to file it today para mawala na yun sa isip namin at saka to also give time for the Supreme Court also to really study it, no? Kasi medyo mahaba yung aming originally 156 pages yun pero somebody commented na medyo masyadong mataas, so we tried to trim it down to 117 pages. Ang aming sabi lamang doon, no, sana hindi tayo masubjudice kasi pending ito, pero essentially yung mga essential points lang to the public. I have to balance also the right of the public to know. Ang sabi namin doon is essentially ang executive department cannot merely say na kanya lamang na diskresyon yung pagpa-implementa ng warrant of arrest. Kasi hindi namin ginifo up yung argument on jurisdiction, no? Kasi sabi namin, wala namang jurisdiction talaga ang ICC dito. Kasi nga, ang sabi natin, under Article 127, Paragraph 2, only matters under consideration before the ICC. Ang pwedeng ma-extend pa yung, meron silang residual jurisdiction, no? Kasi nag-withdraw tayo on March 17 of 2019. Pero, yung residual obligations nila, dapat in-exert nila yun within a certain period, no? 1 year ang tingin namin na period, nag-seek ng authorization yung ICC prosecutor on May 24, 2021 at yung pre-trial chamber nag-authorize ng investigation only on September 16 of 2021, and then ang warrant of arrest na-issue on November 6 of 2025. So many years, no, after we withdrew from March 17 of 2019. So ang tingin namin, wala talagang jurisdiction na ang ICC dito sa Pilipinas. Kaya Philippine courts. But even then, maski i-grant na lang natin na Yan kasi ang kakulitan ng mga taong ang utak nila ay talagang matigas. Kumbaga hindi na nila inintindi kung ano yung batas dito. Kaya nga marami ngayon sa gobyerno ang lakas-lakas ng loob
nabaliin ang batas. Talagang sarado ang utak, di ba? Kaya yan, yung sinasabi ni Torion na talagang wala naman talagang jurisdiction. Eh anong ginawa ng mga taga-NBI? Ang kukulit, di ba? Kahit na bawal ka pumasok sa Senado at trespassing ka na sa Senado, o ganun pa rin. Kinukulit pa rin nila. O ano nangyari? Nagbubutas ng pader. Kasi may decision na yung appeals chamber sa ICC granting for the sake of argument, no, without agreeing with them na merong jurisdiction pa. Jurisdiction is different from domestic enforceability. Yung pag-enforce ng warrant of arrest, hindi na yan exclusive domain ng executive department kasi meron ng right to liberty, right to life of a certain person. Yung if you already affect the person's right to liberty or to his right to life, by constitutional function, sa ano talaga yan, sa judiciary yan. So dapat may involvement na yung ating Bill of Rights. Kasi nga po, Ayan yung po, Bill no? of Rights natin Medyo was precisely enshrined in the 1987 Tumahimik ng konti Constitution at to check i-forward na natin. sinasabi sa amin Ayan. law. Yun. It would need a specific separate law for it to be implemented in the Philippines. Wala tayo niyan eh. Kaya nga nag-propose kami sa aming petition, kung wala yan, why don't we apply the extradition rules, no? Ayaw din ng Solicitor General. Kaya yan ang amin. So kung ayaw niyo yung extradition na rules of procedure, wala tayong surrender procedural mechanism, so dapat hindi ninyo i-implementa yung warrant of arrest. Wala palang rules of procedure. Hindi po pwede executive determination lang. Ibig sabihin, gano'n na naman, hindi naman nila dadaan sa local korte. Yan nga yung, yan pala yung problema nila eh. Di, dapat, kumbagay, anong mangyayari dito sa atin sa Pilipinas kung ganyan laging binabali ang batas? Lagi na lang bang, kasi eto lang, no? Ulit at ulitin nila to. Baka nga pagdating ng panahon baka si Sara Duterte naman ang ipadala nila sa tahig. Talagang ulit at ulitin nila 'di ba? Hindi pwede executive discretion lang. Ayan po hanggang dito na lamang po. At syempre, napakinggan po natin ang pahayag ni Atty. Torion. At syempre, narinig din naman natin at naunawaan natin ang pahayag ni Senate President Senador Alan Peter Cayetano. Kaya dito po hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.